Sagittarius, ito na reading mo. August 6 to 12. Check natin ano yung mga messages, mga parating dapat mong malaman. Yan, shoutout sa lahat ng ating star senders, super thanks senders, mga nag-avail ng membership subscription, yung mga nag-avail ng private readings natin. Speaking sa mga gusto mag-avail ng private reading, dumiretso po kayo sa one and only official Purple Team page. Verified yun, may blue check. Kapag walang blue check sa kanan yung Purple Team, yun po yung fake na nagpapanggap na ako gumagaya sa page ko. So, kayo po ang mismong magsadya, mag-PM sa akin dahil hindi po ako mag-PPM sa inyo. Ano? Okay. So, yung unang oracle card mo here is manifestation followed by animals. Okay. Or, and boundaries and career. Wait lang, shadow ko mataas. Okay. So, mukhang meron kang good news dito about career, no? Basta something related to your career this week. It could be good or bad news. Hindi pa natin alam. Malalaman pa lang natin mamaya pag nabuklat natin yung ibang cards mo. But definitely, merong something, an update or news or important event relating career. Sabi dito, you need to set boundaries daw. Oo. Protectionan mo yung sarili mo from negative energies, negative people, negative situations. Kasi pwede mong ma-absorb yung mga energies niyan. Basta, there's something here na kailangan mo mag-set ng limitasyon, protection, boundaries. Sa tao man yan or hindi. Meron ditong animals, could be related to pet or nature. Or pwedeng animal lover ka. It could be a sign or symbol na pinapadala sa panaginip mo. So, kung merong mga ganun specific na nag-a-appear sa panaginip mo, visions, kung meron ka mga ganyan, search mo na lang. Kasi wala akong alam dyan eh. Pero, maaaring itong animals na to ay mensahe para sa iyo. Or it could be na, pwedeng merong encounter with an animal or a pet. Okay? Basta something related sa animal eh. Manifestation, okay. This is something na nangyayari na or mangyayari na for you kasi nagmamanifest na siya dito, itong week na ito. So, pwedeng itong week na to, nagsisimula na to, nangyayari na. Nag-unfold na kung ano man yan. Okay? So, check pa natin yung ibang cards, tarot cards. Tignan natin pagdating sa pera at career. Kabuhayan mo. You have the Ace of Pentacles. Ang ganda. Mukhang may offer for you or magandang simula. Oops, takpan natin to kasi walang pang itaas. Bawal yan kay YouTube. Maglatag tayo para sa home, sa family. Ito naman ay para sa love life. Oops, takpan na lang natin yan. Ito naman ay para sa unexpected. At ito naman ay para sa good news, good stuff or blessing na marireceive mo this week. Sa bottom ng deck mo yung the Eight of Swords. Kailangan mong makawala dito sa situation na to. Kung ano man ito. Situation or thinking. Take note kasi itong Swords is about pag-iisip mo eh. Okay? Kailangan mong pakawalan yung sarili mo dito kasi parang trapped ka, stuck energy yan. Feeling helpless, desperate, or feeling weak. Okay? Negative mindset yan, negative thinking, self-limiting belief. So, pagdating sa career mo, financial mo, maganda. Sabi ko nga, you have the Ace of Pentacles. Magandang simula. It could be a new contract, an offer.
It could be a potential win, potential na success for you. Something na pwedeng may potential and maganda yung aanihin mo dyan sa career mo. When it comes to pera, I think merong major purchase or merong major na paggastos dito. So, sinabi nating major na paggastos, importante at pwedeng malaking amount yung pagkakagastusan mo dyan. Pwedeng iba dito, something about marriage. Baka yun yung pagkakagastusan ninyo. Pagpapakasal eh. Tapos, pagdating naman sa bahay, family, merong dominant energy dito, Gusto niya siya yung nasusunod, pwedeng siya yung head ng family, siya yung kumikita dyan, siya yung nagmamando, siya yung nasusunod, sa kanya dumadaan lahat ng mga permiso. Okay? Meron din something dito like blueprint. I don't know kung meron bang renovation or something major going on, major repair, renovation or pagpapagawa ng bahay. Kung pagpapatayo man ito, pwede may architect dito, may engineer, someone who's in charge dito sa household, sa family, or dito sa project na to. Yes, there could also be promotion para sa inyo. Baka isang family member ay mapopromote or tataas yung sahod. Pero nakikita ko may pagka-manipulative, controlling, may pagka-diktador, stricto itong person na to. Gusto niya siya yung nasusunod. Oo. At wala, yung iba dito, ewan ko, wala silang tapang o lakas na kontrahin yung tao na yan. Submit lang kayo dyan, parang ganun. Alam niyo yun? Parang sunod-sunuran kayo. Wala kayong boses, hindi kayo makapangatwiran. Okay? Wala kayong tapang na kontrahin siya or alam mo yung magsabi, mag-voice out. Meron din ditong parang pwedeng nahihirapan ng magtiis related sa family or sa bahay. Okay. Pwedeng may Leo, pwedeng may Aries. Dito may Gemini. May Scorpio. Sa love life mo, okay, use your intuition. Kung kinukutuban ka about this person, sa tingin ko, kung meron something na pinoproblema ka, pinagwo-worry, pinag-a-anxiety yan about this person, this connection, matatapos na yun. Oh, meron ditong someone na may tinatago siya, sinisikreto, hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yan. And pwedeng malalaman mo na kung ano yung tinatago na yan, sikreto na yan. Kung ikaw man yan o siya, hindi ko alam kung sino may sinisikreto, ikaw nakakaalam. Basta kung ano man tong torture na to, mental torture na to, sobrang pag-iisip mo, matatapos na yun eh. Yung period ng kawalan ng peace of mind, yung period ng hindi ka matahimik sa kakaisip tungkol dyan. Basta, masusolve na yung problem na yun or mabibigyan na ng clarity, kasagutan. And when it comes sa area ng hindi mo inaasahan, you have the Page of Swords reversed. Meron ditong nag-i-spy sa'yo. Hindi ko alam kung sino yan. Stalker, obsessed, galit ba sa'yo yan? Basta palagi ni-spy ka niya. Pwedeng mas bata sa'yo, pwedeng air sign yung nag-i-spy na yan, kung sino man yan. Oo, pwedeng naghahanap siya ng magagamit niya against you, like kapintasan, ebidensya, butas mo, parang ganun. Or someone na hindi mo alam, may tinatagong galit sa'yo, nagtanim ng sama ng loob ng galit, vengeful, parang ganun. Okay.
O pwedeng someone lang na-obsess sa'yo. Kung stalker mo yan, hindi ko alam eh. Hindi mo inaasahan na meron palang, yun, isa yan sa hindi mo in-expect, madidiscover mo, ay meron palang ganitong tong tao na to sa akin. Ngayon ko lang nalaman, ganyan-ganyan. O, parang meron siyang galit sa'yo, tampo, about pera. Pera, hindi ko alam kung naghihinanakit sa'yo dahil hindi mo natulungan, hindi mo napahiram, or naiinggit siya sa'yo dahil lang successful ka pagdating sa pera, sa kabuhayan mo, or sa career mo. Basta may something about ganun. Kamag-anak mo man yan, hindi, jowa mo man, o kung sino man yan. Sa area naman ng blessing, good stuff. Magandang marireceive mo this week. Okay, merong ending dito, but it's a blessing in disguise, Sagittarius, sa tingin ko. May mag-i-end, pero alam mo yon, turns out na akala mo yung ending na yan, kabiguan yan, pighati, failure, pero yan ay magdadala sa iyo ng blessing, kung ano man yung ending na yan. Ma-appreciate mo yan. Noong una pwedeng hindi mo ma-appreciate. Pero marirealize mo, ay buti pala nangyari to. Buti pala nag-end ito. Parang ganun. Or pwedeng inaadya ka niya. O, kaya wag sasamahin loob mo. Halimbawa, meron ditong something na mag-fail ka, meron ditong something na hindi mo makuha, simulan. Kasi parang yun yung redirection sa'yo, rerouting. Yun yung blessing in disguise na sinasabi ko eh. Baka mamaya meron something mas better, or pwedeng inilalayo ka sa kapahamakan mo. Okay? It's a blessing na hindi ka natuloy, parang ganun. Yung feeling ko. Okay? So, check na natin ano pa yung ibang paparating sa'yo. Person na paparating sa'yo, hindi ko nalalagyan ng gender. Person na darating sa'yo or makakadeal mo, dealings relationship with the younger person. Meron kang marireceive na gift or something na very precious, material man ito or hindi. Okay, kakailanganin mo ng advice o baka professional advice to ng wise person. Pwedeng professional advice or pwedeng advice lang ng someone who is mas may alam sa'yo, someone who is may wisdom, merong expertise, may knowledge about doon sa bagay na yun na itatanong mo sa situation mo. Someone na makakatulong sa'yo, pwedeng maging mentor mo o magbigay ng payo sa'yo na dapat mong tanggapin. Okay? Pag nakita natin yung grapes, ito ay resulta ng iyong paghihirap. So, pwedeng may rewards, magagandang bunga na aanihin this week. Pwede rin yan, something na magiging happy ka about. Pwedeng paglabas, pag-gimmick, pag-unwind, pagre-relax. Okay? So, itong next 4 cards na huhugutin ko ay magsisilbing mga payo sa inyo. Additional guidance messages. Pero pwede rin itong magsilbing kasagutan kung meron man kayong tanong sa isip ninyo. Sagittarius. Kaya natakpan na si Sagittarius to. Yan. 4 cards to close this reading. Yes, is the answer to your question kung meron ka mga tanong sa isip mo. Ang ibig sabihin yan, it's a go signal. Ang ibig sabihin yan, yes, tama ka. Ibig sabihin yan, ito na yung opportunity mo. Okay? Or ibig sabihin yan, pwedeng, matutupad, mangyayari. Maraming pwedeng ibig sabihin yan, yes. O may timing card dito. Baka meron something about timing na dapat mong tandaan. Or dapat mo maghintay, consider within the next few months. O wag ka daw tumigil. Continue mo lang nang i-continue kasi nga mga ilang buwan pa siguro bago maging successful yan or magkaroon ng katuparan or outcome. Ibig sabihin ng don't stop, tama yung ginagawa mo. I-continue mo lang, okay? And it's up to you daw. It's up to you means depende. Hanggang saan mo kailan kaya, hanggang saan ka naniniwala, hanggang saan mo ipupush. Okay? So,
decision mo pa rin. Ibig sabihin, ikaw nasa sayo kung ano yung gusto mo, yun ang masusunod. So, yan yung mga messages for you. Don't forget to subscribe, like, follow. Patap na rin yung bell icon. Pa-leave ng comment. Pa-share na rin itong ating reading. Take care, God bless, and babush!